Simot-simot po siya ng mga kalat. Yan, lagay mo na. Gulay na mais na may sitaw at malunggay. Magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-brush up at panibagong araw, panibagong vlog na naman po natin ngayon. At awa po ng Diyos, medyo po naman may araw-araw na. Ano, may sinag na po ng araw. At ako po ay nakapagpakain na po ng mga baboy. At ako nga po ay nakapagpakain na po ng baboy kanina. Yan, mga kahiga na po ang iba at sila po yung mga busog na at mga nagsikain na. At ako po ay nakapag-utay na rin magwalis kahit po ang lagit po ng lupa. Yan nga po at tira pa nga po ang iba, nakadikit pong masyado sa lupa at ang hirap pong walisin. Nakapagpatoka na rin nga po ako ng mga manok. At ako nga po ito, ayos po ako ng silungan ng manok at nakakaawa po ang mga manok At po panay ang ulan nabababad po sila ng ulan, nababasa. Kaya po nilagyan ko po ito ng yung pong nasira kong payong. Inilagay ko po din ginawa ko po silungan ng manok na are. Pwede na rin po ako magsasabong. Nakakapag ano na po ng mga manok. Yan, mga manok. Ang rabbit, napakain ko na rin. Nabigyan ko na rin po ng mga painom. Nasira na nga po ang kanilang sangga Kailangan po orange, passion fruit yun. Green ang kabiak. Akala po ni Robelyn Imangga po yung nakalaglag na yun, ni passion fruit. Yan, naglagoan na nga po ang damo dito sa itaas namin. Kundi nga po ito pag si Tate Roman po umuwi bukas ay maipalinis, mapahalabasan. Sinukal na naman po Ito nga po yung gumuhong lupa dito sa likod namin. Hindi nga po yung ipatanggal pa. At ang hirap pong dumaan dito sa likod. Mga halaman. Ang luya ko po ay, tingnan nyo po, sobrang taas na ng dahon ng katawan. Sa taba po ng lupa dito. Ilang puno po yung itinanim ko pong yan dyan. Para po malapit ang kukuhanan pagkailangan. Lalago ng mga halaman. Ang mga rose na babad ang bulaklak. Ang akin pong kakao, bulaklakan din. Hindi pa po lamang ulit siya nabunga. Aba, may bulaklak ang rose na are. Ang bata po. Aba, kakain na pala. May hayin na. Mag-aalmusal na po yata ang aming batang are. Nagse-cellphone. Neng, good morning muna. Ba't hindi ka natingin din Oh, good morning. Bakit? Dali. Yan po si Camille, nga ngayon bumangon. Anong ginagawa mo, Robelyn? Ano yan? Saan galing mangga? Aba? Bakit ayaw ng gulay?
Eh, maganda nga yung gulay. Pampaganda ang gulay, Ineng. Neng, pampaganda ang gulay. Aba, kain ka para gumanda. Ang gulay. Masarap kaya ng gulay. Ang ulam po namin, yung natira pong gulay kagabi. Saka po yan tuyo. Ay, hinila na ang silyo. Hindi binuhat. Si Camille po ay matapos magkape. Ayan, siya po ay abala ngayon ng paglilinis ng bahay. Ganyan po siya kasipag. Siya po ay wala ka naglaba kahapon. Tingnan niyo po, ang dami ng basurang nakuha. Simot-simot po siya ng mga kalat. Yan, lagay mo na dyan sa plastic na yan lahat yung mga damong yan. Ano ba yung kulay orange na folder na yan? Para isang, may sako doon tayong lagay ng basura, yung nakabitin doon. Para hindi kalat ang mga ano. Malagay sa sako. Yan yung lapis na green na yan. Hindi nagagamit yan. Ako pa'y kukuha ng kortina at magpapalit daw po siya ng kortina ng bintana. Yan po mga nilabhan niya kahapon niyo. Lalaki mga comforter po yan. Siya daw po ay magpapalit ng mga kortina. Kaya nahingi po sa akin ng kortinang panglagay. Pero pa ipapalta na rin. Saan nga na yung tatapan? Doon, sa sako doon. Nasa kay Burnok doon. Kukuha po tayo ng kortina. Tinulungan ko na po si Camille. Ako na po ang naglagay ng mga kortina. Pinaltan po namin ang kortina at malibag na po yun. Ang taas niyan ah. Hindi naman ari mahila. Dapat ari na i-adjust din eh. Parang mataas ang kabito. Ang taas nga ho niyan. Tatay ang naglagay ng ano eh. Palibasay matangkad ang... Tatay naglagay ng pako eh. Hindi pa po makapag ano ng ibang lagay ng kortina. Pasamantala po ito. Pero naman mahihilat eh. Yeah. Matangkad na. Yun aray huli lang ilalagay niya? Hindi, asol. Nasaan kaya ang ibang asol? Hindi ka to, iyaw, nakaano pa. Parang, bakit kulang? Akala ko yung arindilaw na arang ilalagay Ilan na niya. ang nagamit kong ganyan eh. Ba't wala ang iba? Baka nasa kahon. O alin man ang doon sa kabila. Sa Megabox. Doon pa may napalagay. Teka, panin ko. Ang dami ko lang nakakon din eh. Kanina po ako nagkakabit ng kortina. Kami po ni Camille. Ngayon po ako nananahi po nitong bedsheet at nasira na po. Isayang naman po ay akin pong tinatahi yung sira. Ito po, ang laki ng nasira. Mahaba po yan, hanggang din eh.
lutay ko puntahin para po magamit pa pang araw-araw man lamang po. Madali pong nasira, palibasa yung mamurahin. Sayang. Oh, ang haba po ng nasira, oh. Hindi ba ito? Tutay po Hindi yan. malaki. Hindi yan. Ang kung magawa ko yan. Aray, dalawang aray. Aba. Ito po, oh. Wak-wak. Yan po si Halipot. Pangit ah. Nang, di pa naliligo. Galing na po yan sa galaan. Ubusin mo muna yung Si Hale. nakikain po ata sa ano, Hindi. kapitbahay. Alam na, pag wala si Hale, nasa kapitbahay. Tatawagan natin si Ang Tita. ulam po namin ay pansit Mickey. Yan, niluto ko po yan. Kain na po kayo. Mag-alok naman tutoy ng pagkain. Parang kadami naman ang kanin ko. Ubus niyo yan! Mag-alok tutoy. Kain na po kayo! Tingnan niyo po naman si Camille, kaya po sobrang laki. Bigyan ng ulam yan. Kumuha daw kayo din eh. Kunin nyo daw aray. Kunin nyo daw aray. Mamaya na. Ay, mainit pa. Kainin niyo na hanggat mainit. Umarni kayo. Naghinuga na po ang mga bunga ng sili ditong malalaki. Oh. Ang akin pong ipinunla din walang sumibol. Ang dami ng hinog. Nari pong mga hinog na rin aking kukunin at akin pong itatanim uli para po dumami ang siling malalaki. Saka po ibababa dito sa aming taniman dito sa baba at titingnan ko po yung sitaw kung malalaki na po ulit yung aking natira doon. At pangungunin ko po at mamaya magulay dahil po ni Tate Roman, uuwi po si Tate Roman mamaya. Para po may gulay, mahilig po yun sa gulay eh. Ang lago ng anunas na yun. Lumaki na ang puno. Lumaki na ang puno. Dapat arinduhat na ari inatatalas eh. Maipatalas pala mamaya kay Makoy pagka hindi uulan. Tamang-tama tayo ang katawan ng duhat. Yung kung iyan. Napotol na ari. Nalukoban na ng ubi ang papaya. Natakloban na po ang papaya ng ubi. Oh. Hindi na po makita ang bunga. Natakloban na. Paano kaya yun? Hindi na makita kung may hinog kung paano. Yan, dami ng bunga. Ayun, may kabuti na. May kabuti na po. Sayang, ngayon lamang nakita. Ayan, oh. Nakahapon pa siguro itong isa, oh. Yan po yung isa. Maliit pa. Siguro po dito may mga tumubo na hindi ko lang nakikita. Nabulok na ang isang aray. Sayang. Nabulok na agad. Riyata ikabot. Yun, meron nga. Kung ang dami na po palang tumubo, hindi ko po agad nakita. Kabot eh. Sabi na eh. Para pa isa. Hindi.
Sayang ng kabuti. Ito po, maliit lang. Ay, nakita ko. Yan. Nalagpasan po. Hindi ko po makuha. Mamaya na. Hindi po makita eh. Ang aking ng papayang tanim ay na nakuba na po ng damo oh. Yan. Ang sayang. Yan, ang lago ng sili dito. Lago ng sili. Ang tanim kong mangga ay hindi nasibol. Ito po ang aking pinagtamna. Nilagyan ko po ng tulos. Ari pa po ang isa kong tanim na papaya eh. May kabuti na ngang natubo. Dito lamang po ako sa baba ng aming bahay. Nataklaban na po ng obi ang mga tulos ni Tatay Romang Kakawati dito. Hindi ari pahawanan. Ang dami ng bunga ng sili. Ang lago ng talbos. Naiwan ko ang gulok doon. Na-excite po ako sa kabuti eh. Kaya lang iisa pa ang ano, hindi po agad nakita. Iisang maliit. Si Tatay Roman po ay abala sa kanyang paghakot ng kahoy. Nakailang balik na po yan ng paghakot. Nag-iipon po ng kahoy at gatong pong isang linggo na naman. Tatay Roman. Magandang tanghali mga kabrasap. Pagod. Isa, dalawa, tatlo, 4 ng balik. 4, 5. Bakit 5? Ayari. Ayari po. Ay, oo nga. Ari pa pala. Hindi ko nakikita. Nakaw. Ang mga nilabahan ni Camille na sapatos sa hilera sa ano eh. Sa lamesa. Hindi po mailabas at lagi pong kulimlim. Nadalwa ng pikpid na naroro. Si Camille naman po ay nasa ilalim at ipinaglalaba po ang kanyang ina. Kulimlim na naman. Ay lapit na yan eh. Konting dalahingal na. Saan mo gaya kinuha? Doon sa mga April doon. Ay, bet hindi ka pa dyan nadaan. Lalo yung mahirap. Mas malapit naman dyan ha? Kaysa sa doon. Ka din, iikot ka doon sa may figure eh. O sus mo, mas malapit din eh. Sa babala, ang naiyong. Gusto po doon dumaan sa malayo. Mahirap eh. Iikot pa rin doon eh. Ako naman po nag-i-emis dito sa aming loob ng bahay. Ito nga po, nagwawalis ako. Nga ngayon po nakaka-emis at kung marami pa pong ginawa. Sadyang kung hindi po magkukusang tumigil hindi makakatigil sa dami po ng gawain. Ito nga po sa sahig namin ilalampasuhin ko pa at medyo po dami na naman pong bakas. Ang dami ko ng tingnan niyo po yung mga inipon kong ano, yung winalis ko, ito pa. Yan. Nag-utay-utay pong mag-imis. Yun, aalisin daw po ulit si Tatay Roman. At kulimlim nga po baka makaulan pa marami pong hakoting kahoy. Sisibakin pa po niya yun. Papalakulin. Ngayon po nagluluto po ako ng pang-ulam po sa panghapunan. Ito po nagigisa po ako ng sitaw. Tapos meron pong mais na lahok. Yun po niyagad ko pong mais. Ilalahok ko po dito sa sitaw. Sarap po itong gulay na ito. Gulay na mais na may sitaw.
Taklaban po muna natin para po maluto-luto ang sitaw. Yan. Sayang nga lamang po at hindi po nakabili si na Robili ng isda at sobra daw pong mahal ng isda. Buwasan po natin ng gatong, sobra pong lakas ng lingas. Para po makapag-ulam naman si Tatay Roman ng gulay. Mahilig po yan sa gulay eh. Tatay Roman. Sarap po na ikakain yan. Tapos lalagyan ko po yan ng ng malunggay. Ilalagay na po natin itong niyadyad ko pong mais. Mais na mura po ito. Dala po ni na Jessa. Binili daw po doon sa kanila. Ayan. Atin pong hahalo-haloin. Pamilyar po ba kayo sa gulay na mais? Lagyan po natin ng sabaw. Opo. Yan, si Tatay Roman magpapakain na po ng baboy. May binabad na po akong pakain. Hindi, lagyan mo muna ng pakain bago. Arang kilo, oo. Tapos ari yung sa dalawa. Aray. Oo. Nasa brown. Aray, sa 5. Nasa blue. Kanya-kanya po ng pakain. Lalagyan na po natin ng sabaw. Si Aris po nagsisibak ng kahoy. Nagpatulong po si Tatay Roman at ubos po ang aming kahoy dito sa taasan. No? Kahoy pa po yun ni Tatay Roman noong bago po siya umalis. Said na said po ang kahoy eh. Hindi nga po ako makapangahoy. Kaya pagdadating pa po ni Tatay Roman nakakapangahoy. Natin po muna itong halo-haloin para po hindi dikit-dikit. Para po sumama sa sabaw ang lasa. Dadagdagan po natin at kakaunti ang sabaw. Lalagyan ko pa po yan ng dahon ng malunggay. Dapat po yan hinahalo-halo. Gulay na mais na may setaw. Yan nga po, ilalagay na po natin itong dahon ng malunggay. Ayan na po, at luto na po yung aking gulay. Ang sarap ng aking gulay. Masustansya. Gulay na mais na may sitaw at malunggay. Nangangain po ba kayo nito? Nag-uulam po ba kayo nitong gulay na mais? Nakaka-brush up. Siguro po hindi kayo nakakatikim ng gulay na ganito. Sa amin po masarap na ito. Yan. O di po ba? O. Hahanguin na po natin yan. At luto na. Kaya lamang hindi po ito kaya ng aking kamay pag hinango. Nasa kaya si ka-brush up. Tawagan po natin si Tatay Roman. Ka-brush up! Ay, nasa pigiri po pala. Ayun.
maglilinis. Ako na rin po ang maghahango. Ihawa ko po itong anong ito. Maraming salamat mga kabrasap sa patuloy niyong pagsubaybay hanggang sa dulo ng aming vlog. At saan man po kayo naroroon, mag-iingat po kayo palagi. Bye-bye and God bless.